Praise God because in the middle of realities, no, taliwala sa mga realidad, no, doon namin gina-enjoy ni Pastora karon nga golden voice for 3 days na. No, it's good to have another voice aside from the original voice, di ba? Napansin niyo si Pastora medyo gikan nag-concert, medyo karat-karat ang tutunlan ba? Niya ako po, medyo pagaw-pagaw, gikan gihapon og concert, no? So we enjoy that realities. While it is true nga the world, no, Butuan City, Caraga are experiencing right now kanang mga physical na condition, virus, pero diha rin na sila kutob. Amen? Pwede silang mulili lang. Dili sila kadayon, no? Mulabay ra po na sila, dili po sila muhapit. So kay nilabay man medyo maapektuhan kagamay, kay nilabay man lagi. So let's enjoy this, the fact that there is a promise, the word of the Lord, no? Kaya once again I am welcoming, no? Gina-welcome na ako ang tanan nga niya karon dinhi, and kung nakasugod gyud ka sa pagsugod, which padayon namon ang gina-challenge sa inyo, ha? Gi-adjust na po nato ang atong pag-start nga 7:20, mag-start na ang countdown. So mag-start kita og 7:25. Nag-adjust na ta actually kay para nga ma-cater lang gyud ang presence natong tanan, because you know what? Atong prayer tanan nga pag-start sa atong prayer pa lang, kay nag-start pa nang tanan sa prayer and then singing, no, praise and worship songs. Ako po ng pangandoy og prayer og hagit sa inyo challenge og of course inviting you to please come early, no, don't come late, no. Kay ako masayangan ko, I know masayangan po ka nga ikaw, kay siguro na kay mga reason nga malate ka, pero akong hagit nimo nga ayaw na pag attempt nga magsige ka late, kay masayangan ta sa opportunity, no. Dili pwede tunga lang ang imong portion nga madawatan pag Sunday morning. And lot more is being given by the Lord. Ginahatag niya sa ato, no, testimony, ayan, mga ministering sa mga specific na area. No, kay gusto gyud ni Lord actually nga all aspects sa atong life dunay word niya nga ma-minister para sa imong, para sa ako, para mo grow ta more diha kay Lord, no. Kaya gina-pray nato nga ma-plaster nato ang tanan, mapahaluna nato atong sanctuary, no. Ginapaayos nato ni og padayon natong prayer nga more people pagyod ang maka-join sa ato, og masabtan nato nga in the Lord there is order. Ingna imong katapad, in the Lord there is order. No, dili kananrakas, dili gubot kay Lord, no. Mao bitaw na nga ang tao nga gubot, pag muduol na kay Lord, maplastar ang iyang kinabuhi, no. Dili samot og kagubot. Of course sa sugod di nimo masabtan kay dunay mga gitawag na adjustment period, transition nimo nga karon pa nga nag-serve na ko kay Lord, nagubot lagi ning akong life. Ang tawag nako niya na, brother, transition, no. Kay gikan sa imong quote-unquote comfortable nga life, nisulod ka sa pakigrelasyon kay Lord, kay gusto niya iayos imong life, ang tawag niya na transition. Kaya during sa transition dunay struggle, normal, no? O kay kana siya nga transition nimo, moabot ka sa punto niya nga mapahaluna ang imong kinabuhi. Kaya ayaw i-fight ang transition. Go for it, no? Na ang imong leader, na ang imong grupo, na imong pastor, na yung Holy Spirit, na ang amahan, na ang anak, grabe, tanan nga tabang, just a call away. Tawagon nimo, amahan, gubot, di ko kasabot. Ang amahan, mo kadayag sa imuha. Andaghan pag mga tabang sa imong palibot. Do not attempt to solve your problem on your own. Ayaw gyud, dili nimo kaya. Feeling nimo ay sisiw, kabaw na ko niini. Dilahi na po na siya nga level. Nga naman, i-grow naman po ka. Kaya gikinahanglan nga, kantigo ka, kasayod ka, asa ka mutap, kinsa imong tawagon, no? Ang wise nga person, bisan kay balo na siya sa solusyon, mag-ask gyapon na siya opinion. Wise na siya nga person. No? Kaya ingnay mong katapad, be wise. No?
Ayaw gyud pagsalig nga okay nako kay baw ayan ako ning tudlo kay baw nako ni ayaw. You need that kay magkadugang na sa affirmation o mag-confidence ka nga uy okay ang akong desisyon gi-approve, uy gi-enhance, gi-suportahan, so the more ka magiging confident. So sa imong pag-execute wala na kay kaba. Kay nga naman a lot of people nagtabang sa imuha niana. These are mga practical nga akong gina-share sa inyo ha because again, as I go back to my point, we are here to minister to you. Kaya kami sad, we cannot afford nga dili mi present pag Sunday. Pastora ganina ingon siya sa ako nga dili na ko mutindog. Okay na ko diri. Pero i-lead man gid sa Holy Spirit nga mutindog man gid siya kay na siya i-declare. And then pag declare niya, powerful ang mga words. Because again, we cannot afford again not to minister, not to bring to you our heart's desire. We cannot afford to do that. No? Mauni ang among receive nga calling gikan kay Lord. No? Even though for sometimes we'll be misinterpreted with people. Bisag unsa ang ilang pwede nga isulti sa amo. No? Nga grabe, dapat dahan-dahan lang, dapat hinay-hinay lang na si pastor, dapat dili siya mangingana. Sorry. As long as there is the guidance of the Holy Spirit, we will honor the Holy Spirit. That's our commitment because this is a calling of the Lord. Kaya among prayer nga later kung ikaw na for sometimes nga medyo dili kay nimo madawat ang mga kind of ministering namo diri sa inyo ha. Akong prayer na one day you will ask the Holy Spirit, na Holy Spirit, tudloy ko nga maging submissive, makasabot ko kay I know nga kining ginabuhat sa among pastor. As they connected to you, then this is your will as well for my life. No? Kaya grabe na ang ginahimo ni Lord sa atong taliwala. We cannot again go afford nga mubalik na punta sa ono, no? Mupadayon ta sa unahan kay daghan nagihimo si Lord. That's why samtang ikaw naga-join ni prayer nako nga mahimo kang modelo. No? Mag-mature ka para ikaw ang mahimong object lesson. Meaning when people wants to serve the Lord, doon na sila'y sunduganan. O akong prayer, ikaw nga nag-journey na usa ka nga sunduganan sa mga tao. Dili na sila mo adtog layo pa, dili na sila mangita bisan kinsa pa. Ikaw pa lang makita nila, moingon na sila, if I serve the Lord, I want to serve the Lord with this person. Ikaw na ang iyang gitudlo, nga naman nahimo kang model. Pangutana, na perfect na ba ka? Definitely wala pa. Pangutana, okay na ba gyud tanan sa imong life? Ang tubag, dili pa gyud, daghan pa gyud ikasaway nimo. Pero nga nung na may mga tao mo ikon nga, I want to follow you. That is all about grace ni Lord. Nga regardless na kay weakness, pero ang imong strength, mao to ang iyang gusto nga masundog sa imuha. Kasi kung mutanaw lang siya sa tawhanon, daghan kayo silang ikasaway sa ato. No? Pero wala na atong focus diha. What are the good thing na pwede nako matanaw sa tao para ako siyang sundugon? These are the things gi-bless ni Lord. Kining area, weakness niya, adi na ako nasundugon. But instead, I will follow him with his strength. This weakness, I will pray for him. Can you imagine that? No? Nagsundog ka sa iya sa iyang mga kusog, sa iyang mga maayong butang, pero pagkita nimo sa iyang mga failures and weaknesses, wala ka na discourage, wala ka na backslide. But instead, ginapray nimo siya. That is the two sides. Because again, one coin has the two sides, yun na. Kaya makita nimo sa iya, grabe siya ka-strong aning area. Pero na area nga grabe siya ka-weak. Pero dili to nimo i-capitalize para ma-discourage ka nga mag-serve kay Lord. No, I pray na kini nga mga practical this morning. I know this is part of the revelation. Wala pa ko sa akong sermon, no? Wala pa ko sa akong lesson, but I just feel convicted in my heart kay nindot na kayong ginahimo sa Ginoo, no? Kaya by the grace of God, kana bang words bitaw nga no holds bar, no? Wala na preno ni. Kay ang motive is right, the heart is good. No, the prayer is wonderful. Lord, use us mightily. Lord, make us as your mouthpiece, Lord. Lord, that we may deliver the kind of word, Lord, na gusto nimo nga madungog sa mga tao. Kay mo samtang naga-worship ta,
gi-convict ko sa Holy Spirit, ingon siya, take care of these people because they intend, they prepared, they have prayed to come. Kana ang nag-minister sa ako this morning. No, take care of these people because nangandam ka mo, grabe, inyo ning giplanuhan, giampuan ninyo ni paramuan himo sa church, then what will be the outcome pag-abot nyo dinhi? So our prayers, Lord, that we may become a minister to the people. Make us as your mouthpiece. Kay gihaguan ninyo ang pag-anhi dinhi. Nag-spend mo og oras. Daghan kay mo burden nga ginadala-dala. I believe on that because of the many concern. But by the grace of the Lord, whatever atong i-declare, kung ikaw receiver ka, believer ka, mahitabo sa imuha ang imong gipangayo. Anybody can say amen to that? Amen. Let's pray. Father, continue kami, Lord, nga nag-depend sa imuha. Even now, as we are about to meditate on this, I believe, powerful na mga points this morning na gusto ni mo, Lord, nga among ma-receive. Amahan, salamat gayod sa iyong pagmahal kanamo. Walay sama ang imong pagpangga kanamo. Help us, O Lord, because dagang panahon, doon namin mga spirit of unbelief, dunay doubts. Today, O Lord, we will respond accordingly. Holy Spirit, padayon ikaw ang among gi-acknowledge nga teacher, aron masabtan namo ang katuyuan nimo sa among kinabuhi. Ubani kami kanunay, salamat sa imong mga katawhan. In the name of Jesus. Everybody say, Amen. Ang akong i-share sa inyo this morning is all about walking in the will of God. And very consistent siya sa atong singing, atong song this morning, even sa declaration ni Pastora. It's all about the will of God. Ingna imong katapad, ang kabubuton sa Dios. Kinsay nangandoy nga mahibaw-an nimo ang kabubuton sa Dios. Mao na tanan ang atong tinguha igsoon, no? And let me tell this truth to you that the word of God is the will of God. Aron masabtan nimo ang kabubuton sa Ginoo, ang sekreto naa sa iyang pulong. No? Og mao ni siya ang prevailing na pangutana sa tanan. Kabubuton ba sa Ginoo ni? Kabubuton ba sa Ginoo ni? Okay ba nis Ginoo? Mao na yung mga prevailing na pangutana. It sounds spiritual, pero dili siya dapat magpabilin nga pangutana tungod kay adunay tubag nga insakto ni ana. Of course, kung ikaw nag-read sa Bible, di sandili pa ka-familiar sa tanan, pero naay mga certain na mga pangutana nga obvious ang tubag, pero ang person still mangutana siya, kabubuton ka sa Ginoo ni. Pero again, ang tubag is in the Word of God. Duha lamang kabutang ang gusto nako i-share this morning because in my own experience, actually this is a testimony sharing to you, but I pray sa ka-practical nga akong i-share sa inyo this morning, magkaroon ka og engagement sa imong kinabuhi because through my own experience, I have listed two very important decisions to know the will of God. Akong experience ni. Of course, daghan siya pwede nga imong madugang. But to be specific, duha ang akong i-share. Gilista nako ang duha nga akong na-experience siya nga naghimo kog desisyon personally sa akong life. Aron nga masiguro nako that I am doing the will of God. Unsa man ning duha ka desisyon nga akong gibuhat nga pwede usab nga imong buhaton karon, i-enjoy nimo ni do along sa imong pagbuhat, pwede nga mag-struggle ka, pero you cannot escape sa dihang nangandoy ka nga mahibaw-an ang kabubuton sa Ginoo. Dili nimo pwede ma-escape kini nga truth o kini nga decision nga ay mong dapat pagabuhaton. Unsa man ni siya? Number one nga imong pagabuhaton is all about your total surrender. Mao nay pinakauna. Based on my life experience, for you and for me to know the will of God,
aron ma-reveal ni Lord sa ato ang iyang kabubuton, gikinahanglan niya una ang atong response, ang atong pag-adhere sa iyang tawag sa ato. And what is that? It's all about our total surrender. Say the word, surrender. Of course, ang pinaka-model nato si Jesus Christ. Doon ay verse sa Bible, when the time that Jesus Christ is about to suffer. Musulod na siya sa pag-antos, o ang iyang pag-antos, dili ordinaryo nga pag-antos. Dili lang pag-antos nga insultuhon lang siya. Dili pag-antos nga biyaan lang siya. Kundi nga ito nga pag-antos, kay balo siya. Nga kato nga pag-antos, padulong sa iyang kamatayon physically. But look at what Jesus Christ declares. Luke 22 verse 42. Kini nga verse, akong gustong ihatag sa ato tanan. Ingon siya dinhi sa New King James Version, saying, Jesus Christ declare, Father, if it is your will, take this cup away from me, nevertheless not my will, but yours be done. That speaks about this time, Jesus Christ understood the word total surrender. Without the total surrender of the life of Jesus Christ, asa kaha ang atong kinabuhi karon. Sige na ako nagbalik-balik nga truth igsoon. Because kung dili man gud ta mag-reflect nini sa atong life about this understanding total surrender, walay significance kaayo nga mahitabo sa life natong tanan. Therefore, nag-reflect kita sa life ni Jesus Christ. That kini nga kind of life, again, is not an ordinary. Nangandoy si Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Of course, pag-abot niya din sa kalibutan, nag-perform siya og mga miracle signs and wonders. Sa tawhanon, pwede na to niya nga, Father, Amahan, okay na to. I heal the sick. I heal, perform miracle signs and wonders. Pwede na to yung isipon nga, pwede ba di na ko mamatay? Dili na lang ko mamatay. Pwede ba ipadala na lang nimo ang kaluwasan sa kalibutan without me dying? But the Father is so consistent about the order, kumbaga, about the kind of mission ngayang gihatag kay Jesus Christ. That regardless sa good life, maayo nga kinabuhi ni Jesus Christ sa kalibutan, still, the Father is so focused on the very reason nga nung nianis siya. And what is the reason? For Jesus Christ to suffer and die. So, unsa ang response ni Jesus Christ? Pwede pa siya nga mag-shifting. Kaya siya, ingon siya, Father, pwede ba let this cup pass over me? And yet, ingon siya, not my will, but your will be done. Total surrender is very important. So here comes the practical application for us. Walking with God actually is a risk. I learned this. In my early sa akong life experience, I thought, abi man gud nako kaniadto, hoy, nag-born again ako, okay nang life, medyo makaginhawa na ni, plastado ng kinabuhi, kay na-born again na mi. That was 1986. December 26, 1986, alas 9 sa gabi. That was my turning point of my life. That I surrender my life on the altar during the youth camp in South Cotabato Gymnasium. After that, wow, I am now a born-again Christian. Excited na kayo with a great smile. Grabe ko ka-excited. Pero dito nagsugod ang kalbaryo sa akong kinabuhi. So therefore, I realized that walking with God is a risk. Because Jesus said, follow me. Unsa mga atong gipalo kay Jesus Christ? Yes, the sign of suffering. The kind of death as well. Unsa may namatay sa ato, ang atong old sinful nature. Not until total surrender ka, dili mamatay ang imong old sinful nature. Kaya matingala ta, grabe imong struggle. Matingala ka,
adunay mga circumstances, murag mabanhaw ang imong old nature. Imong isipon nga, wa lang gid mo kabaw sa ako ba? Hay lang gid ko ninyo gara-gara iba. Pero born again ka na, dugay ng panahon. While simply because you did not yet experience total surrender. Doon na ka pa'y gi-reserve. And I found this really ministering in a days, in this pila ka weeks na. Not to mention to my family mismo. Grabe ang akong ministering sa akong pamilya. Grabe ang paggawas sa mga old natures sa akong mga igsoon. Layo ko din pero I keep on ministering to them with grabe nga, kumbaga, strong yun nga position. Nako, sister, no choice, forgive. Brother, no choice, release. Bisan siya gahilak. Kay gusto gid mo balos. Gusto gid mo retaliate. Nako, no choice. This is our choice. Release forgiveness. Forgive that person. Release love to that person. Gahilak. Pero nako, this is the best choice that we can give. Unless we understand total surrender, mugawas gid ang imong old nature, old habit. Og dinhi kasagaran ang daghang Kristohanon nga dili maka-overcome. To the point nga matag Kristohanon makita nimo sa korte, wala tuwa nagtinudluay. Kinsay nag-judge sa ila, unbeliever nga judge. Kinsay gi-judge, mga born again. Pakaulaw. Based on this reality zone, dinhi sa atong hawanan karon, ikaw nga nakadungog, you have to, number one, if you want to know the will of God, study and apply the word total surrender. Regardless of your argument, kung makistorya ka sa ako, regardless of your argument, if that is not, again, if that's not in line with the word of God, I will tell you straight, you have to humble yourself. Walking with God is a risk because Jesus said, follow me. Mga disciple niya, nagsunod-sunod niya, pero iyang gidiscourage. One day, iyang gingnan niya mga disciple, if you really want to follow me, kung sa iyang gingon, deny yourself. Take up your cross. Follow me daily. Inga na igsoon kadako. That's why I believe, kini nga punto sa atong journey sa life, gusto ni Lord nga atong masabtan ni because doon ay breakthrough nga mahitabo the moment we understand total surrender. Kadaghanan pa sa ato, doon ay mga grabe nga reservation. Dili nimo matudo bigay imong love kay Lord kay gina-reserve nimo. Dili nimo tudo mahatag kay Lord ang imong finances kay na kay gina-reserve kay basig mawad-an ko. Why? Because you did not yet understand total surrender. Do na pa kay gina-withhold. And you think nga kanang imong gi-withhold makatabang sa imo, one day mao pa na ang gamiton sa enemy against you. Because you don't yet understand total surrender. We need to discern and understand the will of God. Discern and understand. God has given us actually the wisdom to discern. And what kind of discernment atong gamiton? In line with the Word. Understand, meaning sa understand, you study. Do not just limit on just one event. You study. Katong akong gibuhat mo ninitabo, okay, I learn. Sige, another. You keep on studying so that one day you may understand. Natay pinulungan sa Bisaya nga, ayaw pagkitid og utok ba? I-expand nimo. Pagtanaw nimo sa tao, i-expand nimo ang imong panlantaw niya, tagay og taas nga panahon. Understand why we need also to learn from it so that kitang tanan dunay revelation sa will ni Lord. You may argue, yes. You may cry, yes. But after all, obey. Sige, pakig-argue kay Lord. Paghilak sa Ginoo. Tiyabaw diya sa Ginoo. But ang ending, nevertheless, Lord, I will obey. Kay wala kagi but kami nga obey first before you complain. No, you can actually complain. You can actually
discuss with God. Pero ang ending mo ka, sige Lord, mag-obey ko. Para lang mahawas ni mo imong gibati. These are the practical example na gusto na ko ma-share sa inyo. Ato ang tanan din. Kaya nga naman, gusto ni Lord masabtan niya, nato, nga atong life is truly in the process. Ako many a times nakig-argue ko kay Lord. Many a times nag-cry out ko kay Lord. Many a times. I don't understand. Lord, ngano man ni, grabe. So much why. Pero ang ending, Lord, mag-devotional gihapon ko. Lord, mag-share gihapon ko. Wala na apektuhan ang akong commitment. Doon nakig-argue ko sa iya ha. Doon nakiglalis ko kay Lord in my personal way. Pero I understand na, kinsa, mudaog ako makiglalis ko kay Lord. Ni walay, unsa man lang kagamay, wala man lang bisag 001 per walay percent nga mabilin kung makig-argue ko kay Lord. But why I am pouring out my heart para ma-release ang akong emotion. Not to people, not to circumstances, but to God Himself. Because I understand I need to surrender my life unto Him. Are you learning this morning? The willingness to enthrone His will above yours. This is another point. Willing nimo nga ma-enthroned ang kabubuton ni Lord labaw kaysa akong kabubuton. Dinhi, kung practical ka karon mag-isip ka, how many times na overpower nimo ang will ni Lord sa imong will? Be honest. Kay balo ka nga mo ning will ni Lord, pero mao man ni akong will, Lord. Kabalo ko, Lord, nga mao ni mong kabusto, pero mas ganahan man ko ani, Lord. How many of us here nag-struggle o biktima ni ana? Kabubuton sa Ginoo, kini mga practical lang. Kabubuton sa Ginoo nga magsimba ka pag Domingo. Pero Lord, mas ganahan nung kumusuroy sa Domingo, Lord. Mas ganahan nung ko, Lord, nga dito kumuadtoan ng Domingo ha. O kinsa karon ang nagdaog? Ang will ni Lord o ang imong will? Kadaghan ng panahon ang imong will. O daghan pa kay mga practical na mga butang nga everyday naghitabo sa imo. Nga it's all about the battle between the will of the Lord and my will or your will. But this time I declare that all of us will be willing to enthrone His will above your will. If you are that person, say amen. Dapat willing ka. Dili man siya ma-perfect, pero naa kay desire. Don't wait nga ma-perfect. Pero nag-desire ka nga, Lord, the-struggle po ko ni Lord, pero I know, ay mong will, Lord, mauni, ako nang buhaton, Lord, and have mercy on me, Lord, sa mga time nga di na ko mahimo, Lord, pero I will not conclude nga, Lord, di na gud ako na mahimo, kay mao gini akong gusto. No. Submit, because one day, the grace of God. You know what? Until today, just recently, yesterday, the other day lang, naanapod ko'y nahimo, nga ako mismo convicted ko, Lord, that should not, dili supposed to, Lord, nga akong buhaton, pero nahimo ko na eh. Lord, have mercy on me. That is not me anymore, Lord. And I want to get out from that. No attitude problem ba? Na ako struggle ni ana. Pero every time maghimo ko, I know there is already right away conviction. Wala na ako gina-justify. But I confess and I say, Lord, forgive me. Di na ako ni kinabuhi. Di na ako ni gusto. Iyon nga ako, Lord. I want you, Lord, to take over. Because di ko ganahan nga saman ini. I'm trying to speak right now practical things igsoon. Kay si Lord gusto niya maayos atong kinabuhi so that padayon niya i-reveal ang iyang kabubuton sa atong tanan. I remember there is a song, no? Na old songs ba sa hymnal. Ang title niya, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Ayan, mga taga-denomination dre, makamingaw ang mga hymnal ng mga kanta. No? Ambot og maduyugan ba ni Mark ning
Jesus, Jesus, how I trust you, how I probe Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh how sweet to trust you more. Grabe na nga kanta ba, kanang nga song. Tis so sweet to trust in Jesus. Kanang trusting in the Lord is very, very important. Do not trust on your own. Kay pagkatamis gayod nga magsalig sa pangalan ni Jesus, pagkatamis igsoon. Kay nga naman, perfect ang iyang ways para nato. Gisulayan na nato nga gitry ang hatag nato atong gusto na fail ta sa unahan. But Jesus Christ, there's another hymn songs that says, Jesus never fails. Can you say amen to that? Jesus never fails. And let this truth exon magminister para sa ato. And you know what? The other side of surrender is glory. The other side of surrender is power. And the other side of surrender is grace. Total surrender, mao ni ang yang divine exchange one day. Glory, power, and grace. Without total surrender, no glory, no power. Even that grace one day will become disgrace. Because this glory, this power, and grace will only operate in the context of surrender. Because when we fully surrender to God, He will take over. And there will be, sige na to, nagbalik-balik ang declaration, there will be divine exchange. And that divine exchange, even the demon, dili siya pwede nga mag-break ni ana. Kay si Lord ang mag-plaster niya para sa ato. It's all about surrender. Say this again, surrender. Kung ato lang yun matugyan ang atong kinabuhi sa Ginoo. Diha sa in the book of Psalm 23. Common kay na, kanang verse 1 lang. Unsay gingon sa verse 1, 23. Wake up. Unsay gingon, Psalm 23:1. Everybody declare. One more time. That will be the fruit of a person that the life has been fully surrendered to the great shepherd. The response of that great shepherd is, I will take care of you. Tanan nga imong gikinahanglan, wa nay magkulang pa nimo. When you just only surrender and allow me as your shepherd to really brings you to what I am going to bring you about sa imong life. It's all about obedience. That's why atong i-declare sa atong mga atong kalag, no? Kini nga song, Shepherd of my soul, I gave you full control. Wherever you may live, I will follow. Sige, ato ning i-declare. Ready, 1, 2, declare. Shepherd of my soul, I gave you full control. Wherever you may live, I will follow. Personal na to ning i-declare so on. So sa ato pa, we are waiting for His leading every day. Yes, of course, si Lord na nag-reveal na sa ato, kaya natay mga ginahimo na, nakaplano na, nakaplastar na, bunga na siya sa mga revelation in the past. But every day, adunay mga specific si Lord na gusto niya i-lead sa imuha. Because this is a great commitment of a person who understood surrender. Iyang ginadiktahan ang iyang kalag. O kalag, ayaw pagbuot-buot. Dunay someone nga mag-lead sa imuha. There is that shepherd nga mag-shepherd sa imong kalag. Nga sa diin,
siya'y mag-take full control, then this soul will say, whenever this shepherd may lead me, dili mag-against ang soul, but I will say, I will follow. Pagka na nga picture igsoon ato nang i-display atubangan sa Ginoo, I tell you, I cannot imagine asa tadad-o ni Lord sa atong journey. And remember, every time nga na ginalead si Lord sa ato, remember this, ayaw na kakurat, dunay opposition. Ay kakurat. Nindot kayong plano, lamig kayo, grabe, bunga sa imong meditation. Pag-share nimo, kalit lang gibaraka, kalit lang dunay ni. Unya ang kasagaran nga mo barado, katura pong nga naa sa imong mga palibot nga giasahan unta nimo nga magsuporta. Remember Joseph. Remember David. Kinsa ang ilang mga una nga mga oppositionists. Ang ila rabong pinakasuod, igsuon, ginhikanan pa. Kaya ayaw kakurat. Ayaw pag-expect nga, huy, smooth na ning tanan. Huy, makuha na mo support kini sa tanan sa ako kay nindot kay nga plano. Nga mga lagad ming tanan sa Ginoo, inigtapok namo mag-altar, mag-family altar mi. Okay gid kay niya pagtawag ng family altar, tanan ng lakaw na. Way ganahi. Nay oposisyon. Ay kakurat. So kay lang lakaw na silang tanan, di na lang po ka maghimo. So sa ato pang basihanan nimo sila, dili Ginoo. But the moment you will stand firm because you understand surrender, then one day, moingon sila, because you stood still, because you remain faithful. Kung nakita namo ang imong pagbarog sa atong pamilya nga wala ka nag-sway wherever, now we are here. Nibalik me because of your life. Mao na ang dapat na makita sa ato one day. Kay si Lord gusto niya nga kana ang ma-establish sa ato. So what's the number one secret for us to know the will of God is surrender. The second and the last so far, as what I have said to you, this is my personal experience. Number two is the Word of God, the wisdom coming from the revelation of God. Duha lang so far. Ang una, total surrender. That when you surrender totally, unsay mong buhaton, tingnan mong katapad, babad sa pulong sa Dios. What's the use of surrendering kung wala man lang ka nagbabad sa mai-reveal sa dawan nga din ka nag-surrender? What's the use? That's why ang next na step ngayong pagabuhaton, when you understand surrender, is to spend your time asking for the Word, asking for the revelation, acquiring wisdom from God, how to operate life. Kay naa diha ang sikreto gyud. When I have a strong instruction to everyone, that includes my siblings, my family, strong ang akong instruction, not because that I am a strong person, but because I have the Word of God. Ang pag-minister sa ako ni Lord mahitungod sa word of forgiveness, grabe ka strong. Regardless on sa kadako ang sala nga gibuhat, regardless on sa ka-fresh ang gihimo nga sala sa imuha, walay lain nga pinaka-the best nga advice nako nimo, forgive. Wala na lain. Pastor, kiniyang forgive. That's the best. Basig binuangan pa ko niya. Later, hisgota na to, next nga move, basta now, forgive. Nga nung ingana ko ka-strong? Ingana ka-strong ang word ni Lord. Gi-reveal na niya sa ako. So, napabakoy lang option? Mag-advise ako, sige, kung di ka pamaslipod, panagsab, one time lang, para mahumana, baslisad. Wala may advice ang Bible, ana. So aron magmalinaw ng imong kinabuhi una ko, gusto man ka kag malinawon. Gusto man ka nimo nga masulbad na o gusto na ka masulbad ni. Pero ako sa tong adtuon kay mag-explain ko nga wa na ko ni gibuhat, mao ni no ingon nako. Nagsiga nagsamot
ang kalayo, the moment mo adto pa ka dito kay mag-explain ka sa imong side. But instead, release forgiveness. Kung makig-connect man ka kaniya, wala kailangan i-connect mo yun ka. Please forgive me, and I will forgive you. Do not explain. Nasyak siya sa akong advice. Praise God, gituman niya. Ikamusta na ako sa kaghapon, malinaw ng kinabuhi. Nga naman, tama ang advice sa Bible. Asagi ka ng advice, revelation sa Word. Kung walay revelation sa Word, pwede ka magamit sa imong emotion. Pwede ka mo gamit sa imong old kinsa ka before. Wala lang mo kasayod kaniadto kung kinsa ko kung masuko. Wala lang mo kasayod kaniadto kung unsa akong ginabuhat sa mga tao nga akong gikaligut-gutan. No. Igsoon, patay na yan. Kung gusto ni nabuhion, nimo, dakong problema na nimo. Kay pito ka espiritu ang iyang body, ana. Kung gusto nimo buhion ang imong old nature. Pero kung gusto nimo tuloy-tuloy na imong life, again, na transition. Pero because of the revelation, because of the Word, because of God, then magkaroon og direksyon ang atong kinabuhi. Psalm 119 verse 105. Duha ka butang diri nga ginahatag ni Lord sa ato kini nga verse. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. The word of God. Ingnay mong katapad, the word of God. So unsa ang duha ka point nga gusto niyang emphasize niining mga verse? In the word of God there is guidance. In the word of God there is direction. Guidance and direction. Direction or guidance. Two different words yan siya. Murag similar, pero laylahig application. Ang direction, pwede ka ma-direct mo. Ni dito, kung muadto ka sa Gaisano, inganing dalan, padulong dito, Gaisano na. Direction. Unsang guidance? Dunay steps. Diya sa unahan ay lubak, pagbantay. Diya sa unahan doon ay humps, pagbantay. That is guidance. Direction, pwede lang ka itudlo dito. Pero guidance, ubanan ka, i-guide ka. Oops, slow down. Delikado. Oops, liko gamay. That is guidance. So doon ay general word si Lord para sa ato. Doon na siya promise. Pagkanindot sa promise, unsa iyang promise? Heaven. Wow. Hallelujah. Heaven. Ang problema na to, dugay pa ta mo abot. Kaya nga naman, kamo nga nung dugay pa ta mo atog heaven? Hingnay mong katapad, kay dugay pa ka mamatay. O, muna dugay pa ka mo heaven. Kinsa na may gusto mo atog heaven na karon? O, di ba? Wala? So we are directed in heaven already. Sure na ang heaven. Amen? Pero ang guidance going to heaven, mao ni karon, guidance. Tanan nga babag, tanggala. Tanan nga dili mao, kuhaa, guidance na. Moingon ang Ginoo, tanang mga isyu sa kasing-kasing, nga di makapumot sa Ginoo, i-surrender. Guidance na, word ni Lord. Kung wala kay word ni Lord, pwede ka nga na yung heaven, born again ka, pero puno imong kasing-kasing o kaligut-gut, tanan lang nga isyu sa kalibutan, na ikaw ang gusto nga mosulbad. Pag uli ni mong balay, grabe, alburuto ka, ganuan. Gusto nimo ikaw tanan magsulbad. Kung nakay-guidance sa word ni Lord, lahi. Empower ka niya, tagang ka niya kaalam, tagaan ka niya direksyon pagyod sa mga detalye sa kinabuhi nimo, so that tanan nga action yung pagabuhaton, naka-inline sa iyang purpose sa guidance sa iyang mga pulong. Pagkanindot igsoon. Og mauni ang gusto ni Lord nga ma-establish sa ato bilang iyang mga katawhan o iyang mga anak. Tanawan ninyo ang Hebrews chapter 4 verse 12 about the Word of God. Powerful kay ni siya. Dunganan nato pagbasa. Ready, one to read. For the Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit,
and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Wow. Word of God. That's why bulahan ang tao nga dunay pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. Dili ka basta-basta mailad. Dili ka basta-basta matinag. Dili ka basta-basta maipiktuhan sa chismis sa palibot. Dili ka basta-basta maipiktuhan unsang mga circumstansya nga nagitabo. Nga naman, doon na kay Word of God. And when you apply the Word of God, you are so powerful. Powerful ka. Nganong powerful man ka? Dili ka matablan sa any lies of the enemy. Grabe na nga power. That's why ang mga practical nga nahitabo karon, doon ay mga Christians nga gamay lang problema. Mura na ikamatay naman. Nagsakit lang ang tiyan. Grabe, magpa-opera naman. Wala dahil napakaon ang bitok. Unsa lay gibati sa ulo, nag-alingasa naman, mahad. Grabe, no? Kung wala kay word ni Lord, pag na circumstances, lahi na dayon ang maabot sa imo. Maratol ka na, lahi na, kung unsa-unsa na gina-inject sa enemy sa imo, in the absence of the Word of God, you are vulnerable sa tanang lies of the enemy. Sa mga manigtaayon, kung wala mo yung mga word ni Lord, ang trust and confidence sa matag usa, grabe ka, shallow kayo. Tanawan ng mga unbelieving people, maglakaw ang banat, tanang monitor sa kalibutan, gihimo. Nakakaroon. Kinsa na imong katapa diha. Grabe naman ni. Pati mga ginikanan sa ilang mga anak, tanan na lang ang lihok sa anak, monitoron, asa nakadapit. Muna ang mga anak, mamakak na lang. Kinsa hinungdan nga na makak ang anak, ang ginikanan rapod. Kaya na sobra mo, mama, pwede kabitan na lang ko dig GPS akong likod, para sag-asa ko madto, kabaw na ni sila. Wala, pwede ba mag-relax ka? Na kay word ni Lord. Gipray na nimo na imong anak. Interest na nimo na kay Lord. Mag-enjoy na siya. Kung nasa yung mga circumstances, let him learn. Of course, dili allow ni Lord ang mga major nga mga events sa iya. Then kung na yung mga panghitabo dito, i-investigate, ganong nahitabo, lesson learned. Mutro ka pa. Ayaw na kayo niuli, diha kayo naghilak, pa ni mo gi-imbestiga, gibunalan na ni mo kutro. Saka pa ni mo gipangutana, ganong nahilak man ka. Gibunalan man ko ni mo, bunal na yung inungdan. But when you have the Word of God, you can actually rest in the Lord. Say amen. Igso na ito ning i-learn. Sa imong business. Tagay na nag-trust na yung mga tao. Of course, with wisdom gikan kay Lord. Discernment gikan kay Lord. Di na lang, tanan na lang lihok, mura na kag ninja na mo dito. Di, tanaw na kung gaon sana sa ladiha. Di ka kapahulay. Di ka katulog. Have the Word of God. Entrust Him in the Lord. Declare the Word of God to them and let that Word work on them. Kaya kung dili na sila ng mga tao para sa inyo, i-reveal na ni Lord right there and then, lakaw. Para you can go on with your life, you can go on with your ministry. Wala na hinder ang ministry because mura nakasukom kitanan dito kay wala kay Word ni Lord. There is a church sa Ubos. How many times na ako'y attempt na magbutang og CCTV? Grabe ang mga, Pastor, mag-CCTV na. Na isang time, nag-order ko og CCTV nga, kuan. Hangtod karon wa gina ko gikabit. Kaya nga ako, CCTV? Mura ba tawi, may salig ni mga tao diri mag-CCTV. Kaya kung na ako'y CCTV, wa ko'y lang gihimo, sige na kong tanaw sa CCTV. Kunya dahil magpabatlong, tawaga si Kuan.
O nga nang mao na lang akong tibok trabaho matag adlaw diri. Dili ko ganahan. Why not give them the instruction? Oh, mo na itong trabaho, mo na. Okay? Yes, pastor. Go ahead. Kung di mo magkatrabaho, konsensya nyo na. Nga naman, salig ko sa inyo. And everyone. Ako na nga portion nga na-receive. Of course, ayaw nyo himuha sa inyong kumpanya kung namoy CCTV. Tanggalo na ito, ingon ni pastor. Wala ko nagpatanggal sa inyong mga CCTV. What I'm trying to say is, when you have the word, you have confidence. Because the revelation of God is firm para sa atong tanan. There is this story din nga gusto na akong i-share sa inyo. Actually, gikan sa verse 17, Luke chapter 4. Ako i-emphasize nga point when I read this, nag-reveal si Lord sa ako niini. Mag-start sa verse 17, Luke chapter 4. Kung ma-flash ninyo. Okay. Nindot kayo niya nga story din na word din nga gusto na ako emphasize about the life of Jesus Christ. Verse 17. This was Jesus Christ. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Verse 18. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Verse 19. To proclaim the acceptable year of the Lord. 20. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Verse 21, last verse. And he began to say to them, today, the scripture is fulfilled in your hearing. When I read this passage, kaba mo, unsa ang gi-reveal ni Lord? Ang atong life, di ay, nakasulat na sa book. Only then, if that book will be open, sa kapalang mahibawan, unsay sulod ni ana. Tanawa, when Jesus Christ opened the book, dito na-discover nga mao di ay ang revelation para niya nga ang iyang trabaho mao ang pagpang-ayo sa tanang masakiton kanusa nahibaw-an when he opened the book. Kanus agi sulat, dugay na. Pero kanus agi reveal when the book was being opened. So ingna imong katapad, ang imong kinabuhi nasa libro. Buksipod. Mao na igsoon. Kaya kung wala kay basa-basa sa Bible, ang imong kinabuhi, parabol kanunay. Wala ka kay balo. Dugay na gisulat ang plano ni Lord sa imo. Naa na dugay na kayo, wala pa kagi pakatao, wala pa kagi panganak. Naa na dinhi ang problema ni gawas ka sa kalibutan. Wala ka nagbukas sa book. Ang imong gihimo sundog-sundog na lang. Ingana day magminyo no. Ingana day magminyo. Dapat tall, dark, and handsome di ay ang pangitaon. Sundog man kasi mong silingan. Sa eskwelahan, uyab-uyab. Uy, na siya uyab. Gwapa pod. Ako pod, mas gwapa pa diha. So, mangita po gag-imo. Nakasulat Wala lang nabuksan. Magnegosyo ka. Mo-venture ka sa trabaho and everything. Wala man ka nagbasa sa Bible, sa book nga nakasulat ng para diha sa imuha. That is why nahitabo sa atong kinabuhi daghan palpak. Ingna imong katapad, gikan karon. I will depend my life upon this book, the Word of God. Imo ba nang buhaton?
Igsoon, that's my challenge to you. Young people, ayaw mo ka, tawag ani, murabag, bakikawan ka ba? Young people ko, batanon, grabe, magbasa kog Bible, unsa man ni, magpastor na ko. Na dinhi ang sikreto sa imong success. Naagyo diri, I tell you. Tanawan niyo ang mga nagatestimony diri. Every Sunday nag-testimony. Nagkaroon og meaning ang ilang life the day nga na-revelation si Lord sa ila. Dili siya perfect, pero ang ilang life, sayo na lang. Nga naman, gakubkob sila word ni Lord. Grabe, gakutaw sa word ni Lord. Lord, tagay kog word, Lord. Every steps of the way, Lord, tagay kog word. Then, when they make a choice, decision, clear ang ilang direction, tungod dunay words sa Ginoo. Na dinhi igsoon ang gihatag gina-reveal ni Lord sa ato nga direction sa atong kinabuhi aron dili ka mawala sa destiny nga gidesign ni Lord. This book reveals the plan, the purposes, the promises, the direction of our destiny. Young people, again, pinangga gid mo na mo mga young people. Kaya dili mi gusto nga dunay mga young people nato diri nga mahiging miserable paghihapon inyong life one day. This is your best time, young people, to seek your life in the Word of God, the Bible. Ayaw na gyud mo pag-eksperimento sa kinabuhi nga walay guidance sa Bible o sa Word ni Lord. Ang gusto namang magminyo one day, the best person ang giandam ni Lord sa imo. Grabe ang atong prayer every day. Miracle husband, miracle wife. Nanangutana sa ako, Pastor, unsa kay dagway ang miracle husband, no? Ako po, ambot. Unsa kay miracle husband? Pero kung iyang pangutana sa ako kanang Pastor, unsa man ang dagway day kanang wonderfully and fearfully made. Unsa may dagway na Pastor? Aw na ko ito baga na. Kanang wonderfully made. Kanang nigtan-aw nimo sa iya ay wonderful. Wala ka ba? Nya pagtan mo fearfully makahadlok. Ako na. Makahadlok o makalilisang. Wonderful and fearfully. GM, nakasabot ka na nga nang wala ko naglapil ha. Si Lord, pag nag-andam sa ato, tinuod gina the best. Young people, be excited. Bahalag wala pa'y person nga gitudlo si Lord sa imo. But siguraduha gyud o si Lord nagsigurado nimo nga naa kay partner in life. Basta kay nangandoy ka lang og partner. Lisod po tagaan ka ni Lord nga wa ka nangandoy, lisod na. Kaya bisag unsa ka kabatanon karon panganduya Ginoo, one day magminyo ko Ginoo. Gikan sa imo Lord. Oh, ana. One day Lord. Ang problema sa mga young people, Lord magminyo ko Lord pag humanyag ampo. Lord asa diha nila Lord. Wala na. Guba na dayon imong prayer kay ikaw naman dayon nangita. Ayaw sa si Lord pangitaa. Ako gusto ko makadungog one day og testimony sa young people nga grabe Pastor. Murag gikog si Adan Pastor ba? Ngano maday? Gipakatulog ko sa Ginoo Pastor pagkabuntag na nasa iba sa akong katapad. Grabe, it's a miracle na. Mao na siyang Old Testament. Let's go back to the original design. Kung naa may testimony na diri daghan mga lalaki magsige na lang nagtulog. Why? Because si Lord yun kaba mo, asa malipay si Lord, mutanaw sa iyang mga anak. He always delighted sa iyang mga anak. Mo na nga every time magpabadlong iyang anak, mag-uol ang Holy Spirit. For every time iyang anak nagatuman niya, mag-enjoy ang heaven, excited ang heaven para mag-bring about sa reward sa iyang mga anak. Para kay kinsa maday ang reward sa mga anak.
Para kay kinsa man ang blessing sa mga anak. Kay wait upon that day kay si Lord through His revelation sa iyang word na iyang purpose, promises, and direction. That's why, as I end, nganong naatay gitawag na revelation with vision. That's why we are doing it now because of the vision. Asagi ka ng vision sa revelation of the word. Nganong nag-win souls make disciple ta? Na revelation sa word. Dili ni G12 nga whatsoever lang nag G12 ta, no. This is from the word of God. That's why when we receive this, when we embrace this, nag-enjoy to sa pagbuhat because this is from the very word of God. Matthew 28, that is from the very word of God. Luke chapter 22, love the Lord your God, that is from the word of God. So therefore, when we combine them, we are doing the ministry because of the revelation of the word. That is why when a person mag-asa nyo, ganong ingana man mo, grabe, nagsimbalay, nag-cell group, we have the word of God. Please, ayaw nyo na maumang guding direksyon ni pastor, maumang guding nag-G12 man gud mi. Wrong answer, igsoon. Kung na'y mangutana ninyo, ganong nag-win souls man mo, ganong nag-cell group man mo, grabe, bago pa ka nag-born again, gina-encourage ka na nga mag-journey diha sa word, mag-journey sa process nga naman. Unsa man na siya? This is the word of God. Revelation is a word ni Lord. Kaya kung gamiton nimo ang any organization, wala, pwede na ilalis nila. Pwede nimo ipangutana sa ila, dili ba tama ang pag-win souls and make disciples? Ikaw mo ba siya, dili na siya tama, dapat relax mo. Oy, the word of God, dili ka mo to sa word ni Lord, Matthew 28, 19 to 20. So saka pa siya makarealize, kaya wa man day siya nag-win souls, wa man day siya make disciples. Di na convince nimo siya. Pero kung imong gamiton nga, nag-G12 man good me, taga-GC man me, mo nang nga-win souls and make disciples me, wala, maglalis ra gyud mo. Dili strong ang imong posisyon. Kaya ingay mong katapat, go back to the word. Kay maora gyud ang pinakalig-on nga atong ginakuptan. The last verse that I like to share, this will give encouragement to you. Hebrews chapter 6 verse 15. Atong dunganan pagbasa. Ready? 1, 2, read. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Maka-guess mo, kinsa na diyang gipot pasabot? Si Abraham. I am so blessed with that verse actually. Kay dinhi gipatay, dinhi gitapol down sa akong heart ang kanang rush, nagmamadali. When you have that great promise, big promise, when you dream and pray for it, then possess the kind of attitude kining kay Abraham ingon siya, patiently endured. Say the word, patiently endured. Grabe na nga word. Endurance na. Kabalo taon sa ang word sa endurance. Lahutay gina siya. Hangtod nga, ma-fulfill ang saad. Eh kung mag-surrender ka along the way, wala endurance, wala patience. Dili mo madawat. Igsoon, virtue ni nga gusto nako ma-enjoy nato. Sa atong kinabuhi, di na ko ma-imagine unsa ang giandam ni Lord sa ato. Karong nga week, as you know naman your pastor is so emotional at all times. Maging emotional lang yung igsoon sa presensya sa Ginoo. Gahapon sa atong morning prayer, grabe, halos wa ko ka-control. Opening songs pa lang. Nagministeryo na gyud ang Ginoo gyud. Halos di na ko kasulti pag-start.
Yan naman, strong kayo ang presence ni Lord. Kaya kamo nga nag-attend sa morning prayer, do not underestimate the morning prayer. Embrace the presence of God early in the morning. Kana mga song din ang ginapili, i-mean ninyo ang lyrics, i-personalize ninyo, mag-minister si Lord. When we had our meeting here kagahapon sa mga frontliners na to every Sunday, sige na po kog hilak. Nga naman, ang context is, nag-worship rami. And when you worship, kaba mo, the presence of God is so strong. Ayaw mo mag-worship nga for the sake of worship. Sa balay ninyo, family altar ninyo, see to it nga ni naagid ang presence ni Lord. Ayaw nyo himang routine. Nag-family altar na mi, okay na. No. Experience. This morning, before kita nagsugod, nag-pray medri, hila, sige na po kong hilak. Nga naman, I could really felt the presence of God. Kana bang grateful kay akong heart nga, Lord, grabe ang opportunity na mo ba nga mag-worship sa imo? Grabe ang blessing ani ba nga nag-worship me? Asa pa may, na ba may highest calling? Na ba may mas labaw kaysa presensya sa Ginoo? Para na ako, wala na. Na ba may mas labaw nga makalipay sa akong kinabuhi? Dapat mag-decide ka, Igsoon, wala na, presence ni Lord lang. Of course, sa presence ni Lord, dadon ka niya sa mga lugar. Sige, mag-enjoy ka, paadto ka sa mga lugar. Pero, naagihapon ang presence ni Lord. Mga estudyante, dadaan niyo ang presence ni Lord sa inyong mga eskwelahan. Worship. Personal worship. Conversation ninyo na seasoned, na salt nga gikan kay Lord. Mga mare, mga silingan, mga kanadadaan nyo ang presence ni Lord by way of relating to them that your life has been impacted by the Word of God. And these verses, and so after he had patiently endured, he obtained the promise. What are the promise nga imong gi-receive kay Lord? You will have it. You will obtain it. Shall we all stand? I sing praises to your name.